Okay, ang programa natin na ngayon ay Tira sa Ating Gabi. Pangalawang tira natin sa ating gabi. Ang titirahin natin ay yung balita na sinabi ng abogado ni Atong Ang na binawi daw ni Dondon Patidungan ang kanyang salaysay o testimonya. Kung testimonya man yun, kasi ang testimonya ay tinatawag sa sinabi ng isang tao doon sa korte. Ang testimonya, yan. Pero kung hindi pa binigay sa korte, sabihin natin sinumpa ang salaysay lamang. So, ngayon, yan po ang sinabi kanina. Pero, base pa sa pakinig ko, although na mayroong nga binigay na affidavit si Dondon Patidungan, ay para lamang yun sa isang kaso lang. Doon sa Manila Arena case. Na kung totoo sinasabi ng abogado ni Atong Ang, binawi daw ni Patidungan na ang kanyang testimony, ang kanyang sinabi laban kay Atong Ang dito sa Manila Arena case ay binawi daw niya. So pakinggan po natin. Pero sabi naman ng taga Department of Justice ay hindi pa naman konfirmado ang lahat. Pero kung pakinggan mo yung abogado naman ni Atong Ang magsabi, parang ano na daw, binawi. Pero wala siyang sinabing binawi ang kaso sa ibang mga kaso. Pero sa Manila Arena case lang. May kaso pa kasi sa Lipa at sa iba pa. So pakinggan muna natin yung sinabi ni ni Attorney Polo Martinez na siyang official spokesman ng Department of Justice. So pakinggan natin. Bukas alamin natin to kung ano talaga totoong nangyari dito. Hindi Julie Andrews, ha? Si Julie Dondon Patidungan. Nasa linya po ang ating telepono today ang tagapagsalita po ng Department of Justice, si Attorney Polo Martinez. Tony, That was fast. I cannot be the... Attorney, bakit biglang may pumutok nga na balita na binabawi na ni Dondon Patidungan yung kanya pong, ano ba ito, sworn affidavit against Charlie Atong Ang? May katotohanan po ba ito? Well, yun po yung statement made earlier, no? But as far as the prosecutors in the case pending here is concerned, all the substance of the matters being taken up during the conduct of preliminary investigation, we will have to wait, no? Kung yung magiging assessment, the conclusion, the panel of prosecutors. So while the counsel certain lawyers may say it, like Eric Panina, it's not conclusive yet. That's for the prosecutors to determine. Wait, sorry. Nalito ako, attorney. So, binawi ba talaga or hindi pa binawi? Or i-determine ba ninyo kung ito ba'y binawi pa? Ang nagsabi daw na binawi ni Patidungan ay yung abogado ni Atong Ang mismo, si Attorney Villarreal. Tama po ba? Correct. Tama. Opo, yes. Siya ang nagsabi. So ngayon, to verify, paano ba nagbabawi ng statement? Oo. Ang sworn statement ng isang nagwi-witness? Does he have to also do it in writing? Well, many ways po, no? In terms of documentary evidence, ginagawa po yan through a sworn affidavit na recanting some part or maybe the whole part ng kanilang naging statement previously. Again, kung ano po yung sinabi nila at this point, we will have to determine kung meron bang inconsistency or is it under duress? Meron bang... Ibig sabihin, klaro ito ngayon, wala pang klaro. Ang klaro ay wala pang klaro kung talagang nag-withdraw o hindi. Kung nag-withdraw, ay malalaman natin. Pero sa ngayon, kung meron man sinumite, totoo man nagbigay ng affidavit si Dondon Patidungan, alamin ko anong laman. Pero sa pakinig ko sa kanina sa abogado ni Atong Ang na si Atty. Villarreal, ang pag-withdraw ay patungkol lamang sa kaso sa Manila Arena at hindi kasama at ang ibang kaso. So, okay, diretso pakinggan natin uli yung sinabi nila ni Attorney, sino ba yun? Si Attorney Polo Martinez. Express statement that I am recanting. No, those are things that the prosecutors have yet to determine, have yet to make a finding on. Kasi kakasabit lang po kanina eh. Diba? Sabi ko, the counsel na recantation, but that's not
for them to determine. Correct. So may sinumiti nga kanina na affidavit si Dondon Patidongan. Pero titingnan pa na kung anong laman. Ngayon, siguro sa impression na sinabi ng abogado ni Dondon ni Atungang ay binawi na daw. And sino ho ba may hawak kay Patidongan ngayon? Nasa WPP na ho ba siya? Ano po siya current state witness, but as to his current whereabouts, I'm afraid that only the WPP knows. Okay. Pero he's sakop na siya ng Witness Protection Program. Ang Witness Protection Program na nakakaalam kung saan si Dondon Patidongan. Pero hindi ako maniniwala kung winidraw. Kung totoo sinasabi ng abogado ni Atungang ay winidraw daw patungkol lang sa isang kaso lang. Kasi maraming kaso eh. Yung Manila Arena case lang daw. Yung pagiging mastermind ni Atong. Well, hindi natin alam din kung totoo pa yan. That is subject to confirmation sa mga bukas. Pero sa ngayon, yan ang lumalabas. So, yan din napakinggan ko rin ng abogado ni Atungang na yung ibang kaso ay wala. Pero ang kaso lang nasa Manila Arena. They're the WPP as of now. Yes. Okay. As to the best of my knowledge, sir, with the available information. Na-admit na siya sa WPP. Okay. Yes. So, kung na-admit na siya sa Witness Protection Program, hindi siya basta-basta, hindi siya pwede magbawi-bawi ng kaso kung walang approval ng Department of Justice. what's gonna happen, Attorney Polo, if ma-determine nga na nag-withdraw talaga ng statement etong si Julie Patidongan? Because everything that we have right now ay nakabase doon nga sa kanyang mga sinabing salaysay. Opo, well, what we know is marami po kasing kaso yan, no? When the Manila Arena case, kung saan nagbunga the original case, no, where all this really emanated from, even before the Sabongeros cases, that's ongoing trial with the Manila RTC. Now, what happened is, because nga of Julie Patidongan's statements, na-reopen ang preliminary investigation with the DOJ as regards the John Does na implicated dun sa Manila Arena case. Pag John Does po kasi, ibig sabihin, their identities are unknown, but they are nonetheless accused in the case dahil alam na may participation itong mga tao na to, may nga lang hindi pa napapangalanan. So, ang nangyari, while that's ongoing trial, dahil nga po dun sa affidavit ni Julie Patidongan implicating certain individuals, preliminary investigation with the DOJ was reopened so that they could see if these John Does or unknown individuals could then be named and to determine if meron ba silang culpability, and then eventually, if the evidence does so state, they charge sila in court. Okay, so kung si Patidongan mismo ang aatras, no, i-atras niya yung kanyang salaysay against Atong Ang, lahat ng mga binanggit na niya noon na ginamit ng korte as basis to issue a warrant, mabubura lahat yon, meaning to say the warrants will be rendered void? Well, that's hard to say, sir, no? That's for the courts to determine. Oh, okay. Diba? So ano yan kasi there are many factors at play, maraming moving parts. So hindi natin po... klaro lang, kahit na sabihin natin mayroon bang pag-withdrawal, iisa lang namang si Dondon Patidongan sa maraming testigo. Hindi ibig sabihin na matatanggal ng mga warrant of arrest laban sa kanya. So ang korte pa rin na magsasabi kung talagang dapat tanggalin ng warrant of arrest. Pero yung mismong pag-withdraw ay hindi natin sigurado. Unang-una, hindi yung kapanipaniwala sapagkat po, kapag winidraw mo ang kaso laban sa isang akusado at ikaw ay nasa loob na ng tinatawag na Witness Protection Program, ikaw ay hindi pwede na mag-withdraw karakaraka. Dapat po may dapat aprobado ng piskal ng Department of Justice. So, with that, all I can say for now is that is still subject to confirmation. Tomorrow what happens kung paano tingnan natin. Kasi pwede rin mangyari na yung abogado ni Atong Ang ay nagdiskarte na sinasabi niya na ang tinatag niya nag-withdraw na. Pero siya lang may sabi nun. Titingnan naman natin. Pero base naman sa sinabi ng abogado ni Atong Ang, parang ang withdraw lang mga isang kaso lang. Maraming kaso kasi sinampa. Ang kasong withdraw ay patungkol lang doon sa
kasong sinampa sa Manila Arena case. So yung Manila Arena, yung kumatandaan niyo po, yun po yung yun po yung kaso kung saan kinarga sila sa sakyan at dinala at nawala na. The accusation against Mr. Ang is anchored on a recantation affidavit. Abogado ni atong ang si Attorney Villarreal. Of Julie Patidongan. You saw him earlier. No? He came and filed an affidavit recanting his earlier affidavit that denying any involvement in the Manila case. He recanted that in an affidavit today, saying that the so-called mastermind in the Manila abduction is Mr. Ang. Although he did not lay out sufficient basis, he nevertheless made that accusation, and we answered that accusation in accordance with the previous filings we had made in front of the GUHIT, if you remember the GUHIT panel, which heard the... Sabi ni Guhit, si Fiscal Guhit yun. Yung Manila Arena case, si Fiscal Guhit ang humawak. I think about 7 groups of cases. 7 cases 7 kaso pala. So we reiterated our defenses in that our defenses presented in the GUHIT panel to controvert the recanted allegations of Mr. Patidongan in today's hearing. So wala pong kinalaman ang kliyente po ninyo doon sa Manila Court? Sa Manila, wala po, hindi. In fact, yung kaso doon sa Manila, tuloy-tuloy na yun. Nagtapos na nga nagtapos na ang prosecution doon na walang kinalaman si Mr. Ang doon. Ano? Para lang sa kaalaman ninyo, although baka makagulo ng konti, dun ho sa original kaso ng Manila, kasama ho dun si Julie Patidongan na akusado. Siya ang primary accused ho dun. Siya ang itinuturo ng mga testigo dun na siya ang dumukot dun kay Inonog. Yung, I forget the first name, but yung main victim dun is a certain Inonog na nakunan nga yun ng clip ng media yes, yung there was a video na produced by media, yung mamang nakaposas. Ang clearly in that video, ang may hawak doon sa mamang nakaposas is Julie Patidongan. In fact, that video clip became the basis of the prosecution of the Manila case. Ngayon, kung nagsara na yung Manila case, si Patidongan applied for witness protection para sa ganun, maalis siya dun sa Manila case. At para maalis siya dun sa Manila case, part of his commitment under the witness protection agreement was to implicate Mr. Ang. Kaya ho kami nandito today dahil si Mr. Ang ini-implicate ni Mr. Patidongan dun sa Manila case for the first time with his recanted affidavit. Yung very curious lang kasi his recantation came at a time when the prosecution was already closing its evidence in the Manila case, and there is clear evidence from the prosecution that the abduction in Manila was masterminded not by Atong Ang, but by Julie Patidongan and his cohorts, as shown precisely by this media video entitled Mamang Nakaposas. So ano pong inaasahan ninyo sa DOJ? Patingin ninyo, isasama pa ng DOJ o hindi isasama si
si Mr. Ang doon sa Manila case? Very clear naman po ang presentasyon namin sa DOJ na if you recall ho, DOJ ang prosecutor doon sa Manila. DOJ po ang nagpresenta ng ebidensya laban kay Julie Patidongan. At DOJ ang nagpresenta ng ebidensya na walang kinalaman si Mr. Ang doon sa Manila. Ngayon na lang po na tapos na yung presentasyon ng DOJ doon sa Manila, nagbukas sila ng bagong panel at sinasabi ngayon na maaring kasangkot doon sa kaso si Mr. Ang at ang kanilang testigo ay yung mismong tao na pinoprosecute nila sa Manila. Nagkabaliktaran na ho ang mundo. Baka ho dahil sa oil crisis o kung ano. But parang napakahirap ng posisyon namin ngayon dahil kung kami ho na walang kinalaman, ngayon ang sinasangkot para lang ho maisalba nila yung isang tao na gusto nilang i-admit sa witness protection court. But sir, yung response ninyo dun sa affidavit ni Julie is yun nga na hindi maisama si Atong Ang. Hindi walang kinalaman si Mr. Atong Ang dun sa Manila case. Ang pinagbabatayan nila So, ibig sabihin, klaro, what is very clear here is, ang ini-insist naman ni Attorney Villarreal ay tungkol sa Manila Arena case na kidnapping. Kinindap muna bago nawala. So, ngayon, ang original po na inakusahan dito sa Manila Arena case ay kasama si Dondon Patidongan. Bali, 6 sila. Kasama yung 5 kanyang sariling gwardiya. So, 6. So, paano nangyari na pinapasok? Si Atong Ang ay originally hindi kasama doon sa unang kinasuhan sa Manila Arena case. So, ngayon, natong huli, dahil sa affidavit naman na bago ni Dondon Patidongan, nilagay niya na si Atong Ang isa sa mga mastermind. So, pagkatapos naman yun, ito na ngayon yung development, kung totoo man, ay nagbigay ng affidavit si Patidongan at tinanggal niya si Atong Ang dito sa Manila Arena case. Pero walang dinagay na affidavit si Patidongan patungkol sa Lipa case, Santa Cruz Laguna case. So yung ibang kaso, 6 pang iba kasi 7 lahat ang kaso ay wala namang nakalagay na pag-withdraw si Dondon Patidongan. Anyway, let us watch this. This will be cleared tomorrow kung paano matikita or the next day. So hanggang dyan lang tayo. Maraming salamat. Ben Reclamador, siguro sa tingin ko may diskarte yun kung bakit ganon. Hindi lang ako particular na nakakaalam sa mga kaso nila. So magandang umaga, may kapatid ko sa Dennis at Kausing at sa kanilang Kausing, si Ben Reclamador, si Edgar Nacion. Dr. Todo, good morning po. May outstanding warrant si Atong Ang at still at large pa siya. So kahit, ito lang ang klaro dito, kahit na sabihin natin na withdraw ni Patidongan, andun pa rin ang warrant of arrest ni Atong Ang laban sa kanya dito sa Manila Arena case. Okay, tapos Versatile Matt, no? Good PM, Dr. Attorney Engineer, watching you from United Arab Emirates. So, kumusta ka dyan sa United Arab Emirates? We are a solid Duterte country. Yes. Okay, ito naman, sagutin ko po ito ang sabi ni Carlito Biado. Sir Toto, bakit naging DDS kayo? Parang hindi ako makapaniwala. Ganito po yun. Alam na ni Ben Marhuerte ito. Ang dati, alam mo nyo naman yan, binabanatan ko si Duterte dati. Tapos it turned out, nung bandang huli, na unang turn of events niyan, noong hinuli nila si Duterte noong March 11, 2025, na hindi po ko po matatanggap yung paghuli na yun sapagkat wala pong warrant of arrest. Yun po ay illegal arrest ang nangyari doon. Hindi ko po matatanggap yun. At ang nangyari nga, di ba, sa ngayon, ang majority ng Senado ay naglabas na po ng kanilang resolution, opisyal na salita ng Senado, na kung saan ay hindi nila kinikilala na legal o na balido ang pag-aresto kay Duterte. At sinasabi ng Senado na
ayaw na nilang maulit yon. Ang dapat sana kasing gawin ay idaan mo na kung hinuli man nila, idaan mo nila sa korte na lokal. Ang di kay Duterte ay direkta na tinapon sa dihig. Pero ang dapat noon, kung sundin mo ang batas ng International Criminal Court sa Article 59 nito, nagsasabi o nag-uutos na kung may hinuli man kayo na arestado gamit ang ICC warrant of arrest, ay idaan ninyo sa korte nyo na sa lokal. So, ibig sabihin, kahit na mismo yung ICC warrant of arrest ay nag-uutos na idaan sa lokal na korte. Yun lang naman ang laman ng resolution ng Senate na majority ng mga senador ay pumirma. So, ang nangyari kay Duterte ay hindi nila dinaan sa korte. Kaya yan ang napakalaking question dyan na hindi ko matanggap dahil binalibag na yung batas natin. Tapos ang batas natin po na binalibag ay yung mismong pinakamataas na batas natin, yung Section 2, Article 3 ng ating Constitution na nagsasabi na no warrant of arrest shall issue. Ibig sabihin pag-issue, huliin mo. Except upon probable cause to be determined by the judge. Yan ang kautos dyan. Ang isa pa na rason, sa Section 1, Article 3 ng ating Constitution, pinakamataas na batas sa Pilipinas na kahit international law ay hindi pwedeng saklawin. Kapag dito natin sa sariling bansa natin pag-usapan kung talagang arestuhin o hindi si Duterte. Nakasaad po dyan na no person shall be deprived of life, buhay, liberty kung arestuhin o hindi, or property kung kumpiskay ng kayamanan o hindi, without due process of law sa ating law ng Pilipinas, hindi law ng ICC dahil hindi naman tayo kasapi ng ICC. So iyan ang pangalawang rason na talagang galit na galit ako dahil nilabag pong ating Constitution ng sarili mismo nating mga tao, mga leader, si BBM mismo pasimuno. Inutos niya ito kay Boying Remulla, kay John Vic Remulla, kay Nicolas Torre, kay Romel Marbil na siyang PNP chief noon, kay Eduardo Año na siyang National Security Advisor, inutos din kay Gibo Teodoro na siyang Defense Secretary, inutos din po kay Marcos Lacanilaw, at yun po ang mga inutusan pag-aristo. Bawal po lahat yun. Kaya kung ako tanungin nyo, malapit na po ilalabas ang desisyon ng Supreme Court na sinasaligan ko, na sinasandalan ko, na ang desisyon ng Supreme Court ay kapareha din sa desisyon ng Senate na kabuuan. Senado kabuuan, ulitin ko lang, diniklara nila na hindi pwede yung ganong klaseng aresto na hindi dumadaan sa sarili nating korte. Okay? Yan po ang aking number 1 po na dahilan. Number 2 ko na dahilan, nung tiningnan ko uli yung mga circumstances, wala pala talagang ebidensya na magpapakita na si Duterte ang nag-uutos pumatay. So with that, it is always in my conscience na ang isang tao papanagutin mo lamang kung siya mismo talaga ang gumawa. Wala talaga palang ebidensya na si Duterte nag-utos. Kumbaga, lahat po ay kwento na lang lumabas. So with that, it is a fair game kung talagang meron ba o wala. Pero kung ako tanungin mo, inusisa ko naman uli, talagang wala palang ebidensya. Inusisa ko rin ang ebidensya ng International Criminal Court na sinumiti labang kay Duterte. Puro lahat po circumstantial evidence. Ano pong ibig sabihin ng circumstantial evidence? Nagkataon na mayroong ganito. Nang dahil sa mga pangyayaring ganito, ay nagsasabi ka, si Duterte yung guilty. Hindi po pwede sa criminal case yun. Kailangan direkta talaga na nakita siya, direkta may ebidensya ka na nagsasabi na siya talaga nagpapatay. At ang pinakamahirap na problema sa ngayon na na-discover ko na, ang pinakamahirap na trabaho ngayon ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ay walang iba kundi ang patunayan na kahit alin man sa isang namatay doon, patunayan ng ICC na si Duterte ang nag-utos. Yun, napakahirap yun. So,
Ang pag-asa naman ng prosecutor laban kay Duterte ay itong si SPO3 Arturo Las Cañas na tumitistigo patungkol naman sa patayan sa Davao City. Pero patungkol sa patayan sa war on drugs, walang ebidensya na nakikita. Ang kay si Edgar Matubato rin, parehas sila na testimonya ni SPO3 Arturo Las Cañas. Pero patungkol po sa Davao City, napatayan kuno ang nangyayari. Pero doon naman makikita mo ano bang ebidensya laban kay Duterte kung patayan sa Davao City ang nangyayari. Dalawa lang, ito lang po si Matubato at saka si Arturo Las Cañas. Doon naman po, dyan nakasandal kung mananalo ba sila laban kay Duterte o mananalo si Duterte. Tandaan nyo rin po, mayroon kasing prinsipyo na nakita ko rin sa batas ng ebidensya na tinatawag namin na res inter alios acta. Sa res inter alios acta po ay nagsasabi na ang salita ng isang tao, kagaya sino mang tao tinutukoy natin, si SPO3 Arturo Las Cañas at saka si Edgar Matubato, ang salita ba nila ay pwedeng itali kay Duterte? Na sabihin na natin ang salita nila ay inutusan daw sila ni Duterte na patayin kung sino man ang patayin. Ang tanong, pwede bang itali yan kay Duterte? Ang sagot yan, ang prinsipyo po sa Latin na tinatawag na res inter alios acta ay nagbabawal gagamitin ang testimonya ni Matubato at ni Las Cañas maliban na lamang kung may hiwalay na ebidensya na magpapakita na may kutsabahan si Duterte kay Las Cañas at saka kay Matubato patungkol sa pinatay na specific person. Ang problema lang doon is, number one problem, let us be honest. Kung titingnan mo, kulang po sila ng ebidensya para sabihin na yung specific na tao na pinatay na pinangalanan halimbawa ni Las Cañas at saka ni Matubato, may specific ba na ebidensya na nakipagkutsaba si Duterte? Halimbawa, si John Pala na lang. Si John Pala na broadcaster sa Davao City, pinatay po siya. Isa po siyang tribong Ilonggo na matagal na doon sa Davao City. Matapang yun. Si John Puras Pala. Yan ang kanyang pangalan. Si John Puras Pala ay dati na yung kakampi ni Duterte noong kasagsagan ng tinatawag na Alsamasa sa Davao City. Maraming patayan nangyari doon. Yun ay patayan laban sa mga tinatawag na New People's Army. At nagkaroon ng Nicaragdao. Sa Nicaragdao, Agdao, kaya tinawag na Nicaragdao ng Davao. Kumbaga parang Nicaragua, kung saan dati kilalang kilala ang Nicaragua na bayan na maraming patayan na nangyari. So hinahambing nila yun, yung matinding patayan na nangyari sa Agdao. Lugar sa Davao ang pangalan Agdao, Davao City. So, kasama ni Duterte yan doon, ang pagkakaalam ko kay kwentuhan doon yan sa amin, kasi taga-roon ako sa Cotabato, na si John Pala ay magkakampi sila, kaibigan niya si Duterte. At bandang huli daw ay nagkagalit sila. Yan ang kwento ni Arturo Las Cañas. Kung pagpapasiyahan natin, kung totoo sinasabi ni Arturo Las Cañas, well, guilty talaga si Duterte. But the problem is, may tinatawag tayo na res inter alios acta. May iba bang ebidensya na pinresenta laban kay Duterte kung patungkol sa pagpatay kay John Pala? Ang ebidensya lang dito ay, remember, yung salita lamang ni Arturo Las Cañas. At hindi pa nga kasama diyan si Matubato. Iba naman ang istorya ni Matubato sa ibang patayan. So kung kay John Pala, ano ngayon ang kailangan ng ebidensya? Kailangan maghanap po sila ng ebidensya na magpapatunay na
may kutsabahan si Duterte at saka si SPO3 Arturo Las Cañas sa pagpatay sa broadcaster na si John Pala. Kaya lang si John Pala ay pinatay siya, hindi pa member ang Pilipinas. So tingnan natin yung ibang pinatay. So hindi kasama sa ICC na kaso yung pagpatay kay John Pala. Tingnan natin kailan ba pinatay si John Pala. Kailangan sa loob siya ng petsa ng November 1, 2011 hanggat March 16, 2019. Yan, tanongin ko nga ng AI kung kailan pinatay si John Pala. Hindi kasama. Pinatay pala si John Pala noong September 6, 2003. So ang ispede lamang na patayan na isama laban kay Digong ay yung patayan na nangyari sa Davao City noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Bakit? Kasi nag-withdraw ang Philippines noong March 16, 2018 at ayon sa batas ng Rome Statute, kailangan may 1 taon na palugit bago tuluyan ang withdrawal ay aprobahan. So, yan po ang kalagayan o estado ng ebidensya. Marami pag-ibadong ng mga namatay na sinasabi na naitapon na sa quarry, Laod Quarry. But the problem is, ayon naman sa depensa ni Digong Duterte, na si Attorney Nicholas Kaufman, wala raw ebidensya binigay ang prosecutor para ma-identify kung sino-sino man ang patay. So kung hindi mo ma-identify, hindi mo siya pwedeng dalhin si Duterte doon. Kailangan kasi ma-identify yung pangalan na may patay at patay siya. Patunayan mo na patay siya. At kailangan ma-link na inutos ni Duterte kay SPO3 Arturo Las Cañas o kay Matubato. But the problem is, sinabi ni Attorney Kaufman, it is showing us, nagpapakita na yung mga ebidensya ninyo ay hindi nakikilala ang mga buto. Wala pong naipakita ang mga pangalan sa mga buto na nahukay. At kung walang pangalan, kasi ang mga nahukay na buto na ginamit po laban kay Duterte ay yung mga buto na nahukay sa panahon na chairman ng Human Rights, si Leila de Lima. May nahukay silang buto. But the problem is, until now as we speak, walang pangalan, walang identification kung sino-sino mga tao na yun sa mga buto na nakuha. There's no denying. Hindi natin may tatanggi na may mga buto nakuha. Pero sabi ni Kaufman, Attorney Kaufman, hindi natin makilala, baka naman mga buto pa yun ng mga Hapon na namatay sa Davao noong World War II pa. Kita mo, joke-joke lang yun sinasabi ni Attorney Kaufman, pero matalim yun na depensa. So in other words, yan po ang abangan natin. Pag matapos na po sa 60 days, katapusan po ng mga, sabihin natin April 29, o di kaya May 1, mga dyan banda, ay naglalabas na ng desisyon ang International Criminal Court kung hindi sila magpapalabas ng kautusan na humihingi sila ng palugit na magdesisyon. Kasi mayroon man ng 6 na araw ang International Criminal Court pre-trial chamber judges na magdesisyon kung may kaso ba laban kay Duterte o wala. Yan ang pinagsasabi ko lamang kanina ngayon ay tungkol sa patayan sa Davao. Ngayon, mag-usap naman tayo tungkol sa patayan sa war on drugs. Kahit isa pong testigo, wala silang naipresenta na direkta na si Duterte ay nag-utos na may papatayin sa war on drugs. Ang pinakamalapit na ebidensya po nila ay yung sinabi rin ni Attorney Kaufman na ang may pinatay daw, naalala ko nga kwento rin may pinatay sa kulungan ng Davao Penal Colony. Doon sa Dapicol, hindi tatawag naming Dapicol, may 3 Chinese doon na pinatay. Yung kinikwento ng preso na yon, na mga kaklase ni mga major ng pulis.
na kinikwento nila na may pinatay doon na tatlong Chinese. Na may ginamit nga pagpatay, yung 2 preso. At ang kwento ay na pinakamalapit, tumawag pa daw si Digong Duterte nang pagkatapos mapatay yung tatlong Chinese sa loob ng Dapicol. Laki kasi yung Dapicol eh. Mas malaki pa siya kung tingnan mo, mas masalimuot pa tingnan ang lugar kumpara sa Bilibid. Davao, malaki ang Dapicol. So sinasabi, tumawag daw si Duterte sa cellphone. At yung isang testigo nagsasabi, si Duterte daw at tumawag para pasalamatan yung 2 pumatay sa 2 Chinese. Tapos tinanong sila, anong ebidensya mo na si Duterte yun? Wala lang. Sa kilala ko lang, boses niya si Duterte yun. Ganun po. So ibig sabihin, titingnan natin kung meron talagang ebidensya na direkta laban kay Duterte. So far, yun lamang po ang mga ebidensya na nakikita natin. Titingnan natin. Pero kung ako tanungin mo, kung iyan lamang pong ebidensya, sigurado ako na mababasura lamang ang kaso laban kay Duterte. Yes, maraming namatay. But the problem remains. Isa rin ang problema nagpapaiwan. Kahit isa sa na-identify na pangalanan si Kian de los Santos, kung sino pang iba doon na pinatay, ay wala po silang direktang ebidensya na magsasabi na inutos ni Duterte. Para magiging guilty si Duterte, kahit saang alin isang patayan lang na nangyari, pwede nilang gawing ebidensya. Namatay si Kian de los Santos, halimbawa na si Kian de los Santos. Minor. Pagkatapos, asan ang pruweba mo na nag-utos si Duterte na pumatay? Wala po. Okay. Pansinin ko, balikan ko yung kwento na pinresenta ng prosecutor na si Attorney Julian Nichols, parang Amerikano o British. Sabi niya, ang isang ebidensya na papatunayan nila na si Digong Duterte ang nag-utos sa Davao killing. Sa Davao naman to hindi pa ito sa war on drugs. Sa Davao naman, may pinresenta sila na CCTV na nanonood daw si Duterte sa CCTV. Habang nanonood si Duterte sa CCTV, nagkwento, narinig boses ni Duterte. So, nanonood siya sa CCTV, kita yung tatlong mama o bata pa yon na tatlo, nakikita mo, bang, 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 narinig mo 3 putok. 3 patay, tapos pagkatapos nun, makikita mo sa CCTV, umalis na yung 3. Ngayon, ang akusasyon ni Attorney Julian Nichols ay siguro ito po ang aming ebidensya na si Duterte mismo ay direktang nag-uutos sa pagpatay. Ito po siya, makita mo sa CCTV, no, habang may inutusan yung 3 na may papatayin, nakikita sa CCTV, minomonitor ni Duterte ang 3 na inutusan daw habang ginagawa pa lang, hindi pa nangyari ang patayan, nanonood na daw si Duterte. Yan ang kwento ni Attorney Julian Nichols. At pinakita nila, yun, bang, 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 patay. Ang problema po doon is splice. Ano bang tawag ng splice? Yung video na splice, kaputo lang. Ang video na yun po ay nanggaling sa isang reporter sa Davao na nagreklamo siya kasi pinutol yung video niya. Ipinakita lang yung video na kung saan marinig mong boses ni Duterte na nagsasalita. At tinitingnan at nagkikwento siya, tinitingnan kung paano gumagalaw yung 3 na pumatay. It turned out, yung pala, yung video na yun, pinanood ni Duterte matapos na yung insidente. Kasi nga halos nagkataon na sa lugar na yun, kung saan nangyari yung particular na patayan na yun na 3 pinatay, 3 din ang pumatay, ay mayroong CCTV sa palengke sa Davao City. So, in other words, hindi pala yun direkta na ebidensya. So, yun lamang po ang hina-highlight ko lang na alaala ko sa presentasyon ng ebidensya ng Office of the Prosecutor sa ICC laban kay Duterte. So, yan lang po ang pinakamalapit na ebidensya na nakita ko na pwedeng pagbabasihan kung si Duterte nga. Ang sabi na Ben Reclamador,
Wala, hindi natin, hindi unconfirmed yan kung nagtestigo si Espinido sa ICC. Wala pong report na gano'n, pero sabihin na natin, analisahin natin. Kung si Espinido titistigo nga siya, ang kanyang titistiguan, hepe po siya ng Osamis City Police Station. At nung time na yon, merong pinalabas na warrant, search warrant ang RTC sa Osamis. At nilusob nila madaling araw ang bahay ni Mayor Rinaldo Aldong Paruhinog. Na si Aldong Paruhinog ay tinutukoy nila na drug lord at ulo ng hari ng Kuratong Baliling. So, kasi ang Kuratong Baliling nanggaling po yun sa Osamis City. At nagkaroon ng lumusob ng mga pulis ay nagkaroon ng putukan. At nang natapos ang putukan, nakita na lang na namatay na isa sa namatay ay si Aldong Paruhinog. Yan po yung kwento. So ngayon, ang tanong, kung titistigo si Espinido, anong alam ni Espinido? Ang alam ni Espinido dyan ay dahil siya ang hepe ng pulis. Ang alam niya na may na mayroong mga search warrant na pinapatupad nila. Pero of course, mga tauhan niya ang kasama. Ang claim ng mga tauhan ni Espinido ay nagkabarilan. So ngayon, ibig sabihin po, kung sinabi na nagkabarilan, ang tanong na lang dyan, nakita ba ni Espinido na siya ba, pwede sabihin niya siya bang pumatay kay Rinaldo Aldong Paruhinog? O may nakita niya bang kasama niyang pulis na pinatay na sinadya si Rinaldo Aldong Paruhinog o yung ibang mga tao doon? Ang kwentuhan pa po, bago sila lumusob, ay binaril muna nila ang lahat ng mga CCTV. So, ibig sabihin, walang ebidensya na CCTV na maipapakita para maipalabas mo yung actual ng patayan. So, with that as it is, kahit sabihin na natin, ikwento ni Espinido, hindi pa rin tatalab kasi sinasabi ko nga kanina, kailangan mo muna para itali mo si Duterte sa testimonya ng isang testigo, kailangan ipakita mo sa hiwalay na ebidensya na si Espinido at saka si Duterte ay magkakutsaba patungkol sa pagpatay kay Aldong Paruhinog. Yan ang tanong. Meron ba? Yan ang tanong natin. I doubt kung meron. Ang partisipasyon naman doon ni Duterte ay bilang presidente. At sino ba naglagay kay Espinido bilang hepe ng Osamis City Police? Walang iba kundi si Bato. So pwede si Bato siguro. Baka may utos si Bato. Pero ang problema, si Bato ay hindi pa na-aresto. Wala tayong alam kung may warrant of arrest laban kay Bato o wala. Pero ang alam ko, wala pang warrant of arrest. Tinakot lang siya ni Boying Rimulya. Pinanindigan ni Boying Rimulya. Pero ang alam natin ay wala. Ang alam ko, wala. So anyway, having said so, naintindihan ninyo ngayon ang takbo. The only way na madamay si Duterte doon ay kung may ebidensya na magpapakita na siya mismo ang nag-utos. So siguro na isagot ko na siguro yung may nagtanong bakit ako nagiging didiis. Kung bakit? Kasi kulang-kulang ebidensya. Yan ang una kong dahilan ay nilabag nila ang batas sa pag-aresto na kahit sinong akusado po ay may karapatan, rights of the accused kung tawagin. Nasa ilalim po yan na Section 12, Article 3 ng ating konstitusyon na pinakamataas na batas sa Pilipinas. Na nagsasabi, walang sinumang akusado ang pwede niyong kukunin para managot sa kung anong krimen na akusasyon kung walang proseso ng batas. Diba? So ngayon, ibig sabihin, hindi man tayo kasapi ang Pilipinas sa ICC nung panahon na yon na inaresto si Digong Duterte noong March 11, 2025, ay hindi siya pwedeng arestuhin. Ganun lamang po. At ang aking salita naman ay kino-confirm ko yan sa pamamagitan ng ating batas at kino-confirm ko rin yan sa pamamagitan ng opinion na napakaraming mga tinatag na legal luminaries. Kasama dyan sa nagbigay ng opinion ay si dating Supreme Court Justice na si Adolfo Ascuna. So,
Ibig sabihin, talagang mananaig at mananaig pag lumabas ng desisyon ng Supreme Court na hinihintay ng lahat. Doon sasabihin ng Supreme Court na illegal ang pag-aresto kay Duterte. At kung illegal ang aresto kay Duterte, hanggang dyan lang muna tayo. Ayaw kong i-discuss kung anong epekto dyan sa kaso niya sa dihig. Ang diniscuss ko lang kanina, ina-analyze lang natin kung ano ba ang merong ebidensya na ilalatag laban kay Duterte. Sigurado po ako, dahil mga bigat, mga kabsat ko, sigurado po ako na walang direktang ebidensya para magpapatunay na si Duterte mismo ang nag-utos. Kailangan ipakita na bawat pangalan ng patay, ipakita na si Duterte ang nag-utos na patayin. So, sabi nga ni Attorney Kaufman, patungkol naman sa patayan sa Davao City, hindi niya ma-identify kung patay na mga buto ng mga Hapon na namatay noon sa World War II sa Davao City. And with more reason, na makikita nyo na ang senaryo pagdating naman sa war on drugs. Kasi unang-una, hindi sigurado po ako, kabsat, na wala silang ebidensya na maipapakita na sa bawat pinatay ay si Duterte ang nag-utos. Kung general lamang na patayan ang nangyari, ay hindi po, wala pong direkta. Kailangan po kasi ng personal na kaalaman ni Duterte. Yan ang elemento ng krimen ng crime against humanity. Alam ba ni Duterte yung personal? Yan ang tanong. At saka, kailangan patunayan din na yung pagpatay sa mga namatay ay walang dahilan pinatay. Pero kung alam naman natin ang lahat ng pulis ay naglatag ng dahilan, pinatay dahil nanlaban. So, kung gano'n ang official records na pinatay dahil nanlaban, yan ang official records, wala tayong magagawa. So, meron ng obligasyon ngayon ang umaakusa laban kay Duterte na patunayan nila na pinatay ito ng mga pulis na walang dahilan, na hindi nanlaban. Ganoon po ang patunayan nila. O dito, lalalim tayo ng analysis. Ngayon, kung ganoon pala ang pangangailangan, ang tanong, mapapatunayan ba ng International Criminal Court na hindi nanlaban? Ang tanong, mapapatunayan ba ng prosecutor ng International Criminal Court na hindi nanlaban? So, paano mapatunayan na hindi nanlaban kung hindi nila dalhin ng bangkay ron? Kung wala silang inilabas na autopsy report. Kung may autopsy report din, para makikita mo kung saan ang sugat, saan ang tama ng bala. Pero hindi po ibig sabihin na kung sa ulo ang tama ng bala, ay hindi na siya nanlaban. Ang hirap. Sa totoo lang, napakahirap. Kahit ako, expert na ako sa trial, napakahirap para sabihin. Kaya mas madaling idepensa po ang akusado pagdating sa trial ng criminal case. Kaysa magiging abogado ako na magpapatunay na ang kriminal, ang akusado mismo ang pumatay. Mahirap po yan. Naalala ko nga yung may client ako na pulis ng Quezon City. Kinasuhan siya ng nanay at tatay ng asawa niya na siya raw ay pumatay sa kanyang asawa. Alam nyo, ang nangyaring trial sa loob ng korte, parang pelikula. Umiyak dyan ang kliyente kong pulis. Umiyak ang kliyente kong pulis habang tumitistigo. Pinresinta ko. Na-imagine mo ba, Romel Bingson, nanonood kayo ng mga trial sa television, na yung abogado ay pabalik-balik, nagtatanong. Tapos, style ko po kasi yan eh. Tapos sabay biglang talikod, sisigaw, did you see that? Ganun po ako. Kaya nga, hindi naman sa pagmamayabang, lahat po ng mga BGMP officers na humahawak sa client ko na pulis, kasi nakakulong siya, parised ang kaso. Napahanga sila sa akin. Sabi niya, parang nanood tayo ng pelikula. Grabing abogado mo, ang galing. It turned out, talaga magaling ako.
Bakit? Nanalo ako eh. Acquitted ang aking client na pulis. Acquitted. Habang tumitistigo siya paano, nirecord kung paano nangyari. Umiyak ng todo luha ng kliyente ko na pulis. Siyempre, asawa niya yun. Hindi naman tayo lalaki, Romel Bingson, hindi naman tayo nag-asawa ng mga babae na hindi natin mahal. Siyempre na asawa mo yun, namatay, sobrang iyak. Ibalik mo tapos may anak pa sila. Yan po, ginikwento ko lang ito para ipapakita ko lang sa inyo kung gaano po kahirap papatunayan na ang isang akusado ay guilty. Ulitin ko lang. Bago ko bitawan ito, ang topic natin si Dondon Patidugan. Pero may nagtanong na rin, nagkaroon na rin ng chance. Ipakita ko na rin. I take advantage of the time. At least sa tingin ko, bago tayo magbitaw-bitaw dito, naintindihan nyo na ngayon anong takbo ng kaso. Hindi rin po na iba ang kaso sa ICC at saka kaso sa Pilipinas. Pare-pareho. Ang naiba lang po yung judge. Dito sa atin, iisang judge. Doon sa ICC, 3 judge. Okay. So, una, patunayan na bawat isang pinatay na binabanggit ay may utos. Ay una, patunayan na na-identify ang pangalan. Paano malalaman? May mga records, autopsy report, magbibigay ng kukunin ng ICC ang mga medical records dito. So, yan ang pamamaraan ng pagpatunay. Ang tanong naman dyan, kay questionin, iyon ba talaga yun? Hindi naman ibig sabihin na kung ang sugat sa ulo ay na pinatay na hindi nanlaban. Kasi ang magiging depensa dyan ni Duterte ay yung simula pa lang kahit hindi na siya magsalita, nakalagay kasi sa record ng mga pulis, namatay dahil nanlaban. So, ang unang problema ng umaakusa kay Digong Duterte, paano nila tanggalin ang depensa na nanlaban. Kung hindi nila matanggal sa pamamagitan ng pagpresenta ng ebidensya sa autopsy o medical certificate, ay panalo na si Digong. Sa bawat, kung 49 naman na kaso yun, isa-isahin, ipresenta na bawat patay. See? Ang hirap. So with that, you now have a clear picture. That's why I'm betting na matapos lang po itong 60 days na to confirmation period of charges, mananaig si Digong kahit hindi na natin pag-usapan ang tinatawag na jurisdiction. Okay? So, at least, andyan na, napanood nyo na, napakinggan nyo na, yan po yung pinakakwento ko na napaka-fair po sa lahat yan. Wala pa akong kinakampihan dyan. Mismo si Duterte, hindi ko kinakampihan dyan sa ganong kwento kong ito. Okay, Ben Lacmador, kung nanlaban, hinahanap sa record ang baril, yun nga, nasa kanila ang problema kung paano lang mapatunayan. Si Darlene Narveno, ay nice, thumbs up. Okay, si Pipito, live ka ba? Oh, live po ako. Like, tapos si Kabsat Romel Bengson, Dr. Toto, malamang tumba ang ebidensya ng prosecution. Kita niyo, ang hirap talaga sa totoo lang. It's very, very difficult to prove. Ben Lacmador, itong ayun, nabasa ko na. Si Glenn Mac, Dr. Toto, sana nakapunta ka sa dihig at magsalita ron. Sa totoo lang, kung ako naging abogado ni Digong, wala yan. Hindi sila mananalo sa akin kung ako abogado ni Digong. At ulok mo, ilang dekada din yan na mayagpag mga paruhinog sa Osamis na isa sa capital city ng drugs noon sa Mindanao. O nga. Tapos Ben Lacmador, 15 ang member sa IC. Kahit sa isa walang nasasabi na illegal, hindi pa man po kasi naglabas ng decision ang Supreme Court. Antay na lang natin kung naglabas, Ben Lacmador. Darlene Narveno, ulok mo, isa po sa kapatid ni Aldong, si Ardot. Adik din, tapos politiko pa, naging congressman. O yun nga, bas kilala mo sila. Ay, Dr. Ake, Dr. Randolph Lamano, magandang umaga po. Mabuhay ka po.
Ulok mo, okay na yan, namatay na si Paruhinog. Drug lord talaga yun. Okay, hindi ko siya kilala. Darlene Narvino, matalino talaga si Atty. Toto. Ang galing mo magpaliwanag. Yan, yan ang magiging proud ako. Natanggalan man ako ng lisensya, but they cannot remove my skills in trial. Darlene Narvino, tama. Naimbang bigat, no? Sino pa ang isa? Si Nes Holarbal. Pati kay Atong ang kumampi. Hindi po ako kumakampi kay Atong. Nagdi-discuss lang ako kung ano nangyari po. Please naman po. Magiging maalam naman kayo sa pagpakinig. Patanong mo kay Ben Reclamador, hindi po ako nagkampi kay Atong Ang. Sinabi ko lang na nire-report ng abogado ni Atong Ang na si Dondon Patidungan daw ay nagsumiti ng affidavit na wini-withdraw laban kay Atong Ang. Pero patungkol lamang po sa isa sa mga 7 kaso. At ang isa sa 7 kaso na yun po ay patungkol po sa Manila Arena case. Okay? I hope so. You understand me? Sa Brenda Camador, saka si Darlene Narvino, sino pa? Si Ace Reyes. Baka pera-pera lang yan. Yun nga eh. Brenda Camador, pinakawalan ba si Patidungan? Hindi po siya pwedeng umalis. Si Dondon Patidungan, nasa Star Witness kasi sa, hindi man ano, ang tawag sa kanya, nasa Witness Protection Program po siya. Okay? So, aking kapatid, si Nenen, at saka si Dennis, Ben Reclamador, Edgar Nacion, Versatil. Good PM po, Dr. Angel Toto, watching you from United Arab Emirates. Carlito, Biado, at least narinig mo na kung anong dahilan. Patungkol naman kay Sara, kumakampi po ako kay Sara sapagkat po kulang talaga ebidensya. Pero sa sunod bukas ko na itatakel yan kung bakit kulang. Maraming salamat po. Magandang umaga. Mayap abak na bigat. At magandang umaga, no? Maayong aga, maupay nga aga, marhay na aga. Ano pa, masantos sa kabuwasan. Tapos ano pa, sa salitang maray may naat dan sa mga tausog, mapya mapita, kapipida, langon sa mga pakat, ago, pagari akan, ruo sa Maguindanao, ago, Lanao, del Sur, ago, del Norte. O, sa mga taga-Jensan, maayong buntag kaninyong taran, labi na kay kapatid na Abs, at saka si John Kevin. Sa mga taga-Marbel, maayong aga sa inyong tanan, ay madamong salamat sa inyong pagpamati sa replay man o sa live. Tapos humingi ako ng sa inyo ng pabor, mag-like po kayo para kung mag-live ako mamaya pagising ko ay updated kagad kayo at pwede kayo makagad manood. At isa pa, meron pa akong mga i-follow nyo ko sa Facebook, Bertenit Kausing, Bertenit Catalunya Kausing, or Toto Kausing, kaya natin to. At tapos isang channel ko pa sa sa YouTube na ang pangalan ay Toto Kausing. Tapos sa Twitter o sa X ay Toto Kausing, Toto_Kausing. Okay? Maraming salamat po. Magandang umaga.